Sa lalawigan ng Nueva Ecija, sa isang maliit na baryo sa bayan ng Santa Rosa, isinilang ang isang sanggol na lalaki sa isang mahirap na pamilya. Siya ay pinangalan ng Agosto at sa kanyang pagsilang, kasabay ng kanyang unang iyak, ay ang hamon na haharapin niya sa kanyang buhay. Ganun pa man, ang pamilya at lugar na kanyang kinalakihan ay masasabing mayaman naman sa magagandang alaala. Ang pamilya ni Agosto ay simpleng magsasaka. Sa loob ng isang maliit na kubo na gawa sa kahoy, doon sila nagsisiksikan. Walang mga magagarang kasangkapan, walang telebisyon, walang maayos na hapagkainan, walang palikuran at higit sa lahat, walang sariling lupa. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, hindi ito naging hadlang. Bagkus naging inspirasyon upang mabaliktad ang estado ng kanilang buhay. Bilang panganay sa 4 na magkakapatid, maaga niyang natutunan ang responsibilidad. Bata pa lamang siya ay nasaksihan na niya ang sakripisyo ng kanyang mga magulang upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa murang edad pa lamang ay sinuod na niya ang buhay sa bukid upang tumulong sa kanyang ama at ina sa pamumulot, pagtatanim at pag-aani ng palay. Bukod dito, naging manggagawa rin siya sa isang paggawaan ng sandalyas at kapag walang pasok ay pagiging spotter naman sa isang maliit na bilyaran sa kanilang baryo upang kumita ng dagdag na pera. Kahit mahirap ang buhay, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagnanais na makapag-aral. Maraming beses siyang muntik nang huminto dahil sa kawalan ng pera pang matrikula, pamasahe at mga gamit sa eskwela. Dumating pa nga sa oras na si Agosto ay nawalan na ng pag-asa. Subalit dahil sa determinasyon at pangarap, ito ay hindi naging hadlang upang siya ay makatanggap ng mataas na karangalan sa kanyang elementarya at sekundarya. Dahil sa diskarte ng kanyang ama at sa tulong na rin ng kanyang inay, nagkaroon ito ng maayos na negosyo at nagbigay daan ito para makatungtong si Agosto sa kolehiyo. Si Agosto ay nagsimulang maging independent sa kanyang college days. Siya ay nangupahan sa maliit na universidad na kanyang pinapasukan. Sa tulong ng academic scholarship na nakuha niya bilang isang valedictorian noong high school, ay nakatulong ito para mabawasan ang kanyang matrikula. At siya rin ay naging varsity sa larangan ng ajedress para mas lalang mabawasan ang kanyang matrikula at makatanggap ng allowances. At ang pagsisikap ng ito ay nagbunga. Si Agosto ay nakapagtapos sa kolehiyo bilang isang business degree holder noong 2010. Ito ay dahil sa kanyang determinasyon at pangarap, pamilya, lalo ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak at higit sa lahat sa awa ng Diyos. Hindi pa dito natatapos ang mga pangarap ni Agosto. Dahil ang tunay na pangarap ni Agosto ay ang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Kaya isang linggo pagkatapos makagraduate ni Agosto ay nag-apply siya sa isang pribadong kumpanya. At siya naman ay agad natanggap dito. Sa mga sandaling ito ay nakapag-aabot na siya ng tulong sa kanyang mga magulang. Dahil sa hangad na lumaki ang sweldo at makatulong sa pamilya, siya ay nagpakasakali sa Metro Manila. Naging maganda man ang kanyang trabaho sa kanyang napasukan, unti-unting na-realize ni Agosto na hindi sasapat ang pagiging empleyado lamang. Kaya sinubukan ni Agosto na magnegosyo para magkaroon ng dagdag kita. Pagkatapos ng ilang taon, ay nakahanap na si Agosto ng kapareha sa buhay. Habang pinagbubuntis ang kanilang unang anak, ay dumating ang pandemya. Isang matinding pagsubok na nagpabagsak sa maraming negosyo at nagdulot ng matinding hirap sa maraming pamilya. Pero sa gitna ng krisis ay ito naman ang naging daan para madiskubre ni Agosto ang oportunidad para sa isang negosyo. Paglipas ng ilang taon ay naging matagumpay ang kanyang negosyo at hanggang sa ngayon ay patuloy ang pag-usbong nito. Aside sa nakatulong na siya sa kanyang pamilya, ay nakapagbigay na din si Agosto ng trabaho sa ibang tao. Marami mang pinagdaanan si Agosto, subalit siya ay hindi sumuko. Bitbit niya ang kanyang pangarap at kagustuhang makatulong sa pamilya at magkaroon ng maayos na buhay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kahirapan, kundi tungkol sa tapang, tiyaga at walang hanggang pag-asa. Mula sa isang umiiyak na sanggol na isinilang sa isang hamak na baryo, siya ay naging isang inspirasyon, isang patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay, kundi isang hamon sa buhay na kailangang lampasan at pagtagumpayan. Kung nagustuhan mo ang story ni Agosto, maaari ka ding magpadala ng iyong kwento sa yourstoryofficial@gmail.com at ma-feature sa aming page and channel. Huwag kalimutang mag-like, follow, share, and subscribe.